sa Philippians chapter 2 and verse 14 hanggang 15. Ipagpapadayon naton mga kapatid, ipapadayon naton ang serye ha Pilipos na sa chapter 2 po tayo, verse 14 and verse 15. Philippians chapter 2 verse 14 hanggang verse 15. Philippians chapter 2 verse 14 hanggang verse 15. Babasahon ko mga kapatid. Filipos 2:14 ngadan 15. Buhatan niyo ang nga tanan hinwaray pagmurutob o pakiglaris. Do all things without murmurings and disputings. Verse 15. Basi waray ikasaway ha iyo. Sugad nga hingpit nga mga anak han Dios. Nga naguukoy dinhi hakalibutan hin mga magraot ngan makasasala nga mga tawo. Kinahanglan magmapawa kamo habot nga nira sugadhin mga masanag nga bituon hakalangitan. Masanag nga bituon hakalangitan. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Pagpalain tayo ng Diyos mga kapatid sa kanyang salita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makalingkod. Alayin po mga kapatid. So, napakinggan natin sa mensahe ng Huwebes na ang Panginoon ang kumikilos sa ating mga buhay. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi natin kagagawan. Naniniwala tayo sa doktrina ng sovereignty of God, na ang Diyos ay nagbubuot sa kung ano't nakakalipay haiya, waray tao nga kayang mag-control sa Diyos. Ang Diyos ang nagko-control. Waray sino man nga kayang mag-control sa Diyos, kundi ang Diyos lugod ang nagko-control ang tanan na iya maruyagan buhaton. Sanglit mga kapatid, naklaruhan naton na pinaagi ka ni Kristo, amot iya ginhimo, ginbutan nga paagi, na ang mga tawo ay matalwas. Sanglit mga kapatid, sa verse 12 na napakinggan natin ng Huwebes na ating mensahe, na ang kaligtasan ay ating ginagamit. Amen? Hindi natin yan pinagsisikapan. Taliwas sa tutdo, hit kalibutan nga nasring, pagbuhatin maupay, matalwas ka. Diri asya. Nagbubuhat kita hin maupay, kay talwas kita. Dili kita nagbubuhatin maupay para matalwas, kundi nagbubuhat kita maupay kay talwas kita. Niligtas tayo ng Panginoon. Efeso 2:8, yan ang ating basihan. Ibang mga referensya sa Biblia nga magpapatibay sa ating doktrina. Anong doktrina? Doktrina ng pagligtas ni Jesucristo. Si Kristo ang ating doktrina. Amen? Efeso 2:8, wala tayo kung wala ang Panginoon. Wala tayo sa biyaya ng Diyos kung wala si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Efeso 2:8, ano sabi ng Biblia? At alam ko ini nga verse, alam natin ito. Kaya magiging kalakasan natin, kakusganan kung aton ini babalikon. Efeso 2:8, sabi ng Biblia, kay pinaagihin pagtuo, natalwas kamo tungod ang grasya ng Diyos. Diri ini iyo kalugaringon nga buhat. Amen? Kundi hatag gudla ini han Diyos. Hatag gudla. Diri ini iyo kalugaringon nga buhat. Kaya pag may tao nga nasring natalwas ako, kay nagbuhat akong maupay, ayaw itong tuo eh. Kaya waray tao nga maupay, tanan makasasala. Kung may daman la maupay, Diyos la. Naligtas tayo dahil sa mabuting ginawa ng Diyos sa atin. Hatag gudla inihan Diyos. Verse 9, waray gud niyo dinhi sa dang ipanambog, tungod nga diri ini bunga an iyo kalugaringon nga mga buhat. Tungod kay an aton katalwasan hatag lahan Diyos, at aton pagdayo sa Diyos la. At aton paghimaya sa Diyos la. Verse 10, an Diyos amo an aton magburuhat. Amen? Ngan haaton pakig-usa kan Kristo Jesus,
Ginhimo kita niya para hinano, para kinabuhi nga mag-upay ang mga binuhatan. Nga ginaandam na niya nga aton pagtutumanon. So, our salvation, it aton katalwasan, may dayton purpose, may dayton hinungdan, may dayton goal, may dayton objective, may dayton layunin. Ano to? Para ang mga anak ng Diyos maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Pag-alagad sa Diyos, maupay nga mga buruhatan, maupay nga mga binuhatan, maupay nga mga aktibidades. That is why mga kabugtuan ko, kung nakaghimo man kita maupay sa aton kinabuhi na, diri ini tungod it aton kalugaringon, kundi tungod ang Diyos na nag-uukoy ha aton. Si Kristo na naghahadi sa aton kasing-kasing nga nagsusugo permanente pagbuhat kay maupay. Si Kristo na naghahadi sa aton kasing-kasing nga nagsisiring permi nagmamandar nga pagbuhat ikaw maupay. Pag unahuna ikaw maupay. Siyang lit mga kabugtuan ko, kaklaruhon ko gaya pa iyo nga itaw nga waray Yesu Kristo, diriya sakop ang Diyos. Kay nasa Biblia, ang sino mang nakig-usa kan Kristo, nakipag-isa kan Kristo na yung mga bagong nga tao. Ang lahat na naka sa Panginoon ay nagiging bagong nilalang. At sila ay nataw na liwat. Amo na sa rin kita may doktrina ng born again. Kaya no born again, natawo otro, born again. Na ang sino mang nakay Kristo, nagkakamaya bago nga pagkatawo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos mga kapatid, na hindi tayo nagbago, kundi binago tayo ng Panginoon. Makuri magbago. Sabi pa nga ng tao, sa kanta ng kalibutan, sa tao ang gawa, tama ba? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa, mali. Sa tao ay biyaya ng Diyos, na sa Diyos gihap ang awa. Walang sino man kayang magbago sa kanyang sarili. Maliban na ang Diyos, na siyang may control sa lahat ng bagay, ang gumawa ng aksyon at alternatibo para sa kalagayan ng makasalanang tao. So this morning, I want to show you ano yung epekto ng pagiging anak ng Diyos. Ano yung iba pang mga mangyayari kapag si Kristo ay nasa buhay ng isang tao. Ano sabi sa verse 14 na atong ginbasa? Gawin nyo ang lahat ng bagay ng walang pagtatalo. Amen? Verse 14, buhatan niyo ang nga tanan hinuwaray pagmurotob o pakiglaris. Mga kapatid, ang pakiglaris o pagmurotob ay nagtitikang hit diri pagkakarasya. Amen? Kaya ang aton gobyerno nagkakasamok, kay pareha sila taas. Wala nagpapakababa. Pare-pareha silang mataas. Sa rin pa sa amin sa Tagalog, meron kaming idiom na tinatawag ng pataasan ng ihi. Payabangan, pataasan. Nagkakamaya dala hindi rin pagkaarasya, pagkaturuhay, kung may pagmamataas. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa atin sa verse 3, Philippians chapter 2 verse 3, ano siring, ayaw ka mo pagbuhat nga tikang hininalot nga tinguha, o tikang hinuwaray la pulos nga ungara, paghinambog, kundi pagpaubos ka mo nga tanan, nga nawaray hunahuna nga kamo maurupay kayhan iba. Verse 4, pag unahunaan niyo ang kaupay ng iba, di rin iyo la kalugaringon. So, ang mga anak ng Diyos na ginuukyan ni Yesu Kristo, makikita natin ang kababaan ng loob. Amen? Mapainubsanon. Di rin makuri kaistoryahan. Di rin makuri istoryahan. Di rin makuri pakialayunan. Di rin makuri pakisamahan. Kundi makikita natin ang mamurayaw nga kasing-kasing iginhatag ni Kristo mga anak niya. So Matthew chapter 5, makikita natin, palaran ang mga tao nga nag-aayad hin kamurayaw. Nagiging hinungdan hit kapayapaan. Matthew chapter 5. Sumiring ang natin Ginoo sa Kristo sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Verse 9, Matthew chapter 5, verse 9. Mateo 5:9. Palaran adto nagbubuhat para hin kamurayaw ha mga tao. Amen? Kaya naman, kay tataw gonhira nga mga anak han Dios. Amen? So mga anak ng Dios diri hira pasimuno ng kaguluhan. Hindi tayo sumasali sa rally. Amen? Hindi tayo sumasali sa gulo. Hindi tayo sumasali sa mga issue, iskandalo. Hindi tayo nasasangkot sa anumang mga problema ng ating lipunan.
Bakit? Ibinigay ng Diyos sa atin si Jesus Christ na siyang naging dahilan kung bakit karuyag naton, ginbibiling naton, ginihingyap naton ano, kamurayaw. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Verse 9, palaran ato nabubuhat para in kamurayaw ang mga tao. Kay tatawagon hira ng mga anak ng Diyos. So it is not, pwede ka makig-argumento na hindi ka magulo. Alam niyo mga kapatid? We must be always open for discussion. Halimbawa, mayroong hindi maupay nga mga desisyon, mag-usap ng maayos. Amen? Lagi mo sa lamesa, alika, usap tayo ng maupay, okay? Kalma lang, huwag kang mag-high blood. Ay, lakasin na. Saring pa, no? Istorya kita maupay. Para kita matuhay. Amen? Ang ating kalibutan, permi gindadara karahasan. Ginutangan, may daniya utang nga dakudakuan, ano niya ginbuhat, ginsalvage niya ginutangan. Matindi ang ating panahon. Waray udog nira espirituhan Ginoo. Amo it ira mga na-control itira kasing-kasing uno na dira ang Ginoo. They always seek violence. Violente ang kalibutan, mga kabugtuan. That is why itinuturo sa ating iglesia ang pagkakamayada ng Espiritu ng Diyos. Hindi natin gusto ang gulo. Hindi natin gusto ang kasamukan. Sabagat, naayos ng ating relasyon sa Diyos. Pinagi ka ni Kristo. Nagkamayada na tayo ng maupay nga relasyon na Ginoo. Dili na natin kaaway ang Diyos. Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, natungod kay pinasaylo na naton sala, may dana naton kamurayaw sa Dios. Pinaagi ka ni Kristo. Titiganon niyo mga kapatid, it kamurayaw dili ti kang hagawas ti kang sa loob. Kay bisan masamok it paligid kung mamurayaw ka sa Panginoon, magiging mamurayaw iti mo kabutangan. Pero bisan pa mamurayaw it imo, sakop, bisan mamurayaw it imo paligid kung ikaw magulo, gugulo rin ang paligid. Let us always think, nagdidikang permi sa puso. Ang inaayos ng Diyos, panloob na pagkatawo. Romans chapter 5 verse 1, ano sabi ng Biblia? Therefore, being justified by faith, pinagya pagtuo na pasaylo kita, naging matadong tayo, ano sabi? We have peace with God. Amen? Nagkamay dakan kamurayo sa Diyos. Dati kaaway natin ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero yan na, mamurayo na tayo sa Diyos. Tungod ka ni Jesucristo. Through our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our peace. Yan aton kamurayo. Nawala na yung gulo sa atin. Hindi na tayo natatakot sa kamatayan, sa kasalanan, sa karatan. Waray na. Waray na natin kadlok. Mamurayaw na kita. Amen? That is why it will always affect kung aano natin relationship sa ating kapwa, sa ating mister, sa ating misis, sa ating mga anak, sa ating church, sa ating mga kapatiran, sa imong tatay, sa imong nanay, sa imong bugto. It will always affect. Basta mamurayaw ka nga tao, mamurayaw, gapitin mo sa pit. It will always affect you. It will always affect. Magiti kang sa loob, tigawas sa imo. Kaya Kristo na naghahadi. Ay mo kasing-kasing. So Philippians chapter 2, balik tayo sa ating scripture text. Isa yan sa ebidensya ng pagiging anak ng Diyos. Mamurayaw. Murayaw, bisa ano nga kaguluhan nangyayari. Siya, di riyan nililisang, malipay lahiya. Sabagat alam niya ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Alam niya na si Kristo niya Ginoo. Amen? Alam niya na si Kristo niya Panginoon. That is why He is at peace. Kalmado lahiya. Kalmado lahiya. Nakakita na kamo ng barko sa dagat, ano? Nakaparking hiya dito, kay kakadaong pala. Na kahit it balod, pasugad-sugad, kaya diri yan natatangay, di yan nadadara. May daodog niya angkla, ba? Angkor sa English. Nakagulit dito sa ilarom. May din niya paglaom, may din niya pag-asa. Di siya nagugulo, di siya natatangay, bislangain. Sugad gyapit Kristohanon na ada kan Kristo may matibay nga pagsarig. May din niya kamurayaw. Amen? Di siya nagdadala ng anumang alon ng kaguluhan o kasamukan. So makita natin, it is a command of Christ. It is always
beneficial sa imo nga na imo community. Do everything without grumbling or arguing. Nagrereklamo, kumbaga ito nga nga tao nga maargumento. Kumbaga konting issue, ano dayon, pinapalaki. Yan. Kunting bagay, pinapalala. Okay? Imbis nga kalayo, parongon, ginggagatungan. Nakukuha niyo mga palit ko? Ginaiwasan yan sa ating culture, sa ating human nature, sa pagiging tao, sa kasalanan. That is, alam mo yung maliit lang, minsan ang naging away lang, isang butil ng kanin. Ano naman to? Nagkalat ka na naman dito. Yung dahilan lang, isang butil lang ng bigas, nandun. Liit-liit ng bagay na pwede mong kunin. O, tapon. Tapos na. Nakuha niyo mga palit ko. It is always peace inwardly. So, ikalawang bagay, mga kapatid ko, bakit kailangan ang mga Kristiyano maging maingat sa buhay na ito? Nanonood ang mundo sa atin. Amen? Nandiyan din sa verse na ito. Verse 15. It is always essential, sabihin, mahalaga, na ang mga anak ng Diyos mahirot na kinabuhi. So, paano tayo namumuhay, paano tayo nagsasalita, paano tayo nagdidesisyon, paano tayo nagdudumara hit aton mga relasyon. Why? Ang mundo ay madilim. Verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God. Amen? Without rebuke in the midst of a crook and perverse nation. Tignan niyo mga kapatid. Verse 15, no? Basahon ko po. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Nasusundan po ninyo, no? Verse 15, basi keno kinanglan waray pagmuruto o pagiglari sa buhay ng Kristiyano, mamurayaw la. Keno, basi waray ikasaway ha iyo. Sugad nga hingpit nga mga anak kan Dios. Amen? Dili kita na akusahan, dili kita na kakalat nga dito mga Kristiyano, di ba? Amen? Kumakalat sa community na mismo mga anak ng Diyos may pagtatalo. Hindi tama yun. Kinahanglan ang mga anak ng Diyos tungod kay ira Ginoo si Jesus, waray ikakasaway haira. Nga nag-uukoy dinhi kalibutan, hin mga magraot ngan makasasala nga mga tao. Remember mga kapatid, ang kalibutan din nagbabasa ng Biblia. Yun ang tinagin babasa, ang mga Kristiyano. They will always think, they will always observe, manonood sila para silang nasa television. Kita ko daw ini. Ano tiya baga lifestyle, ano tiya conversation. Amen? May mga mata sa paligid. Baga CCTV ni Satanas. CCTV, makikinig yan. Ang dulad to. At ang urog nila bantayan, mga Kristiyano. Bakit? Yung mga unbeliever, nag-expect kira it mga believer kakaiba. Bisan it mga waray ha Ginoo, it iralaom, it mga anak sa Ginoo kakaiba. Amo ito nira gimbabantayan. Kita ko daw baga testingan ko ini nga mga Kristohanon. Kay bisan nira maaro mira waray ha Ginoo, meaning to say nag-iisip sila bangin may dakula. Makitaan ko nga maging paglaom ko sa kinabuhi, nga maging ibaliwat itakon. That is why mga kapatid, iyo pagkadiyan na sa church, it is a message to the world. And iyo pag-attend yan nga Domingo, yan ay mensahe sa Dios. Ito nga ni lumakat kamo habalay nga nakapostura may dira nga Biblia. Pinakayanhan kit kamo, nag-post kayo sa Facebook, makadto kami sa church with my family. Amen. It is a clear distinction, sabihin kaibahan sa mundo. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, ito ay ating dapat bigyan ng pahalaga. An aton mga testimony. Mga patotoo kung ano an aton pamumuhay sa madilim na daigdig na ito. Sabi dito, kinanglan magmapawa kamo, habot nga nira. Amen? Sugadin mga masanag nga bituon na kalangitan. So, kita ngayon han Ginoo aton, kita it mga bituon. Kita it kahayag, kita it lamrag sa kalibutan. Amen? Ano purpose it kahayag? Para it mga nasa dilim, makakita hirait pawa. Amen? Una-una ako, kung waray adlaw yan, ha? Masirum daw, ano? Mabubuta kita. Ngaran kita may mata, kung waray bismala, 1% hit light, wala tayong makikita kahit may mata tayo.
waray reflection, waray source ng liwanag. Kaya mga kapatid ko, yan ang duty at role ng Christian sa ating community. Kung nasa kadapit na kaukoy, yan ang iyong role, yan ang iyong goal na ikaw ay maging liwanag sa trabaho, sa eskwelahan, saan pa? Sa haing ka makadto. You are a Christian. Amen? Ikaw ay Kristiyano, anak ng Panginoon. You are always branded. May brand ka na, may tatak ka na. Sinilyuhan ka na ng Diyos na ikaw ay na kay Hesus Kristo. Kaya let us always consider Matthew 5:16. Ano sinasabi ng Biblia sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men. Amen? Let your light so shine before men. Matthew 5 verse 16. Kasugad nga paagi, amen, kinahanglan ang iyo mga suga, magmapawa haatubangan han mga tawo. It suga ba dida literal nga bumbilya? O, sabi ng Panginoon, magdala daw akong bumbilya, magpapawa. Hindi Ano yung magpapawa dida nga suga? Sumpay kita pagbasa. Basi kit aniran iyo maupay nga buhat. Amen? Ano ngayon itsuga hit mga tao sa Kristohanon? Ano tirahin kikitaan permi? It maupay nga buhat. Ngan pagdayawon niraan amay niyo halangit. So that is the difference. Kung una-una ton, may madakmol nga bagis, mga bagis, sa gitna ng anak ng Diyos tsaka anak ng kaaway, anak ni Satanas. May madakmol nga bagis. May kakaibagod, may kalainan. May mga tupa, may mga kanding. Okay? May mga magtinuuhon, may dadiri magtinuuhon. At nasa ang Biblia, mga kapatid ko, tayo, dahil kay Kristo, nagmapawa na natin kinabuhi. Sanlit, kinanglan na natin kinabuhi, magiging kapawag ya pa ira. Magre-reflect ang natin pawa na tika sa Diyos, tika diha aton, tika tuha ira. Reflection. No? Kaya isang araw, mga kapatid, Matthew chapter 13, pagbubulago ng Ginoo. Iya na igsa-separate ang iyang mga anak ng diri niya anak. Darating ang araw sa paghukom ng Diyos, iglalain niya ang iyang mga sakop ng diri niya sakop. Matthew chapter 13. Nabasahon ta. Matthew chapter 13. Okay? Verse 47 to 49. 47 to 50. I mean. Matthew 13, verse 47 to 50. Matthew 14, verse 37. Matthew 13, verse 47 to 50. Matthew 13, verse 47. Ang ginhadian ng langit, sugad liwat, siring, ang ginhadian hit, langit. Sugad liwat hinpukot nga gintunod halanaw. Nga nakadakop hin magkalain-lain nga isda. Verse 48. Kun puno na ang pukot, binubutong ang pukot han mga mangirisda ngadto habay bayon. Ngan nalingkod hira hin pagpili han mga isda. Amen. Isinusulod an mag-upay nga isda haira mga alat ngan ili nalabog an waray pulos. Verse 49. Pareho hini an mahinanabo hakatapos ang kalibutan. Magawas an mga anghel ngan paglalainon an magraut nga mga tawo tikangan mga mag-upay. Amen. Nakita niyo mga pared, there is always a distinction. May dagod pinagkaiba. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, iglalain niya yung mga anak niya at diri niya anak. Ang mga anak niya sa kanyang kaharian. Ang mga diri niya sakop, hain man, verse 50. Ngan ilalabog hirang ngadtuhan naglalaga nga hudno. Mananangis hira dito, ngan manliligot an ira mga ngipon. Dadalhin ng Diyos yung mga sakop, ang mga diri niya sakop sa impyerno at ang mga sakop niya sa kalangitan. That is why, mga kapatid, kinanglan makitaan kitahan kalibutan nga kakaiba kita. Amen? Kailan natin masiring nga kakaiba tayo? Pag kinuha na tayo ni Lord? No. Habang tayo ay buhay pa. We can always make
A difference sa kalibutan nga maraot. Masaling kita, Pastor, ang ating Pilipinas masama. E ano man, anong gagawin natin? Mauyon kita? No. Maaram kita na ikalibutan maraot, we must drive oppositely, kakaiba. Itnahiaraan nga diri asya, dapat mahawa na ito, maiba, magkaroon tayo ng kakaiba. That is why we help our members, kung meda nira diri na ariglar, ato nira gid papay na mangnuan, na amo inian karuyagan Ginoo para iyo. Kaya ano, ayaw natin maging pareha sa mga unbeliever. Mawawadan kita hinggahom sa pagtuturo. Kung masaring hira, parehas man lang kamuhaamon. Nakuha niyo mga kapatid ko. Ano pang gamit ng maupay nga sumat kung diri ini kaya magbago ng tao? Ano pang lakas ng loob natin magbahay-bahay kung masaring hira, parehas man lang kita, waray man lang nagkaiba. Nagti-TikTok nga ni kami, TikTok gap kamo. Sayo kamo hindi maupay. Oh. May mga Kristiyano, diri nahihiya, nilalagay sa social media at mga angay igkaawod. Mga kapatid, may mga butang nga angay igparayaw, may lagay mga butang nga angay igkaawod. Amen? We need to see the difference. Ano't pinagkaiba? We need to see that the world is evil. Expect mo na yan, ang mundo masama. Dito tayo pinanganak eh. Simula pa kay Adan at Eva, ang buong daigdig nag-aamtos in kasamaan. Kaya mga parid ko, we must be distinct, kakaiba. Nasa rin ang Romans 12:1, ayaw ko mapag-uyon hit kalibutan. Amen? Romans 12:1, basahon tama pa dito. Hindi na po tayo magtatagal. And I hope tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. You are called to be different. Tinawag ka ng Diyos para maging kakaiba. Maging liwanag ka sa madilim na daigdig nito. Kagaya ni Jesus Christ. Romans 12:1. Itong verse nito ay pinost ko niyo sa gabi. Kung inyo pong nakita. It must be always a reminder to all of us that are Christians. Dara-dara naton ang ngaran ni Kristo. Makuri ko na niya ngaran na lalapas tangan. Roma 12:1 mga kapatid, sanglit kabugtuan ko. Tungkod handa ko nga kaluoyan Dios sa aton, nanginginyo pa ko iyo. Igahalad niyo nga to sa Dios, anyo kalugaringon. Sugadin buhi nga halad. Amen. Nga tinubyan na pag-alaga da iya. Ngan nakakalipay iya. Amoy ni an matuod nga pagsimba nga angin niyo igahalad. Verse 2. Ayaw na kamo pag-uyon ang mga paagi hindi nga kalibutan. Kundi tugutin niyo ang Dios in pagbaguhay yo. Pinaagi ang hingpit nga pagkabalihin niyo na. Ayaw na kamo pag-uyon. Baguhan niyo na pinaagyan iya mga pulungan mahibabaro na kamo. Ang kaburot unan Dios, kung ano an maupay, kung ano an hingpit, ngan kung ano an nakakalipay iya. So kung imo dalan diretso lang kalibutan, di mo alam kung ano mabuti sa Dios eh. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagsunod tayo kay Kristo, sabi ng Panginoon, John 8:12, He that followeth me shall not walk in darkness. I am the light of the world, sumiling si Jesus Christ. He that followeth me shall not walk in darkness. Salamat sa Panginoon mga parid, nagkaroon tayo ng liwanag sa buhay natin. Or else, kung hindi pa nabagong isip natin, karisingon, amo lagipit atong hingaragtuan. Karisingon, kinahanglan natin mabalhin, maiba ang ating direksyon. We need to follow the Word of God. Ito ang ating supremo sa buhay Kristiyano, salita ng Diyos. Kaya makakita tayo ng kakaiba sa ating church. Anong kakaiba sa ating church? Ano pinagkaiba Bible? Wala na yung natin. Ngayon pala. Pinagkaiba ng Bible Baptist Church sa ibang religion. Meron tayong Bible. At ang Bible sa atin bukas. Ang Bible sa atin pinag-aaralan. Ang Bible sa atin ipinapamuhay. And that is why kakaiba tayo mga tao. Amen? Kakaiba tayo. Pagdating ng araw ng pagbalik ng Panginoon, kukunin niya tayo. Kaya iginlain kita na yung daan. Iginlain. Iginhawa. Separate.
Separate. We are separated. Igin safety kita ang Ginoo. Iba tayo sa digdig. So, amulag ka. Sana na nagawa ko yung trabaho ko ngayong umaga. To show us na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? And I hope makabulig ini sa atong kinabuhi Kristohan. Kaya pag nag-soul-winning tayo, hindi tayo mahirapan magkabig. Tunod la. Hindi tayo mahirapan. Promise. Bibigyan ko kayo ng 100% sure. Sure na sure. Alam ng mga taong buhay natin. So we will try. Lord, help us. Ikaw ang maging kahayag. Ano't kahayag mga kapatid sa itong kinabuhi? Maupay nga buhat, ikaduha, kabaraan. Baraan na kinabuhi. That's why, lumalayo tayo sa anumang anyo ng kasalanan. Maraming tukso. Depende, hay mo kung magagad ka. Di ka makakasala kung ada tukso. Makakasala ka kapag gagaran tunim. Hanggat kaya mo magpugong, sabi ng Panginoon, kunit imo matait na kasala, bunuta iton. Bunluta. Mas maupay nga umakit ka sa langit nga waray mata. Kunta naman na sa impyerno ka, may dalawa kang mata. Kung nanimo kamot it nakasala, hinungdan nakasala ka, utda iton. Mas maupay nga umakit ka sa langit nga waray nimo kamot, kunta naman ato sa impyerno. Ikaw, bugo si imo, braso. Ano ka resignonan Ginoo? Itsala itinungdan kung kaya ano itaw dadadon sa impyerno. We need to punish sin. Magkaroon tayo ng mabigat na paglaban sa kasalanan. Yan ang ating urge. Kaya naman, mga kapatid, kaya ano kasalanan, parang karugod natin puuhon, kay sala itinungdan, kaya ano namatay si Jesus. Amen? Pwede ko bang maging sangkay, itbotang nga amo tinungdan nga namatay, akon Ginoo? Pwede ba ako maging sangkay ng kasalanan, nga amo nga ni tinungdan, namatay si Jesus para sa akin? Kung si Jesus namatay para sa kasalanan, pagsisikapan kong mapatay it kasalanan adi ha ako. Panginoon, kaluy ako adlaw-adlaw, damot tukso, damot temptasyon, buligi ako. Subagat ang kalangitan, abot kamay lang. Malapit lang langit, mga kapatid. Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, tumingin tayo sa langit, yan ang ating pag-asa. Pag inaalok ka ng tuba, nakilangiti, Brother Bon. Sabihin mo, Panginoon, kaluy iya ko. Amoy niit papatay sa akin. Sisira ng atay ko. Sisira ng pag-aaral ko. Sisira ng buhay ko. Panginoon, kaluy iya ko. Buligi ako. Amen? Tandaan yun mga kapatid, wala tayong ibang pinakakasalanan. Kasalanan. Kaaway, kasalanan. Yung pinakakaaway natin. Kaya kalabanin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pagpalayan tayo ng Panginoon. Kaluyan tayo ng Ginoo. Malalim ang buhay Kristiyano, pag-iisipin. Pero wag tayong mag-alala, si Jesus nasa langit na. At kung adto hiya, makatugip kita. Kailangan natin ng pagtitiis. Lumaban tayo. Mga kapatid, marami pang hindi ligtas. Damo pa. Damo-damuan. Kaya kung adlaw-adlaw may namamatay, adlaw-adlaw may ginaanak. Amen? At ang trabaho ng misyon, amulagihap, humayo, magbautismo, at magdisipulo para sila makapunta ng kalangitan. So, sana ang aking pag-aalagad ngayong umaga ay naging mapulsano na iyo. Pagpalayan tayo ng Diyos. Let us pray.